Sa video natin ngayon mga maestro ay pag-usapan pa rin natin itong tungkol sa budget circular po na ipinalabas ng DBM. Ito ay patungkol pa rin po sa ating matatanggap na year-end bonus at cash gift para ngayong fiscal year 2024. Ayan, so ito po yung medyo mainit-init na balita po, no? Lalo na po sa mga empleyado po ng gobyerno. Of course, hindi lamang po sa mga teachers, no, kundi lahat po ng government employees, kasi alam naman po natin na ang year-end bonus and cash gift ay hindi lamang po ito para sa mga teachers, ano po mga ka-maestro. Alright, so based po kasi doon sa binabang budget circular, no, from DBM na pirmado po mismo ng ating DBM Secretary Pangandaman, mas pwede na pong paagahin po, no, pwede nang matanggap yung year-end bonus at cash gift, no, earlier than November 15. So ipapakita ko lang po muna sa inyo, no, yung budget circular, no, para mas maintindihan po natin, kasi marami pong naguguluhan, marami pong nalilito, no, doon sa binabang guidelines. Ayan, so dito po sa video natin mag-focus po tayo doon mismo sa in-amend po, no, na part po ng budget circular. Ayan, para mas malinawan po natin. Alright, so ito po yung budget circular, no, number 2024-3, kung saan ito po ay binaba noong October 2022, 2024. Ang title po niyan is Amending the Section 6.1 of Budget Circular number 2016-4, Payment of Year-End Bonus and Cash Gift. Ayan, so ito po mismo yung part ng budget circular na kung saan ito po yung in-amend, ano po mga ka-maestro, yung Section 6.1. Ayan, so amended na po siya, ano po mga ka-maestro. So ito po yan, the year-end bonus equivalent to 1 month basic salary as of October 31 and cash gift of 5,000 shall be given to entitled government personnel. Ayan, paki-note nyo po yung naka-highlight po dyan, itong simultaneously with the first agency payroll for the month of November of the current year, subject to the following conditions. So ito po yung naka-highlight, ano po mga ka-maestro, no? Simultaneously with the first agency payroll for the month of November of the current year, no? Kasi yung previous po kasi na guidelines, so sa year-end bonus and cash gift, kung naalala po ninyo, ang nakalagay po doon is matatanggap po natin ang ating year-end bonus and cash gift not earlier than November 15. Ano po mga ka-maestro? So ito po yung binago mga ka-maestro. So wala na po siya dito. Ito na po yung pinalit. Okay? Kasi kung maalala po ninyo, in the previous years, matagal-tagal na po yun ang ginagawa natin, natatanggap po natin ang year-end bonus and cash gift not earlier than November 15. Ibig sabihin, hanggat hindi pa dumarating ang November 15, hindi pa natin pwedeng matanggap, no, sa lahat ng government employee yung ating year-end bonus and cash gift. And marami po syempre mga issues about dyan, no, marami tayong mga naririnig, marami tayong mga natatanggap na issues, hindi lamang po sa DepEd, na yung ibang agency ay medyo na-late ng release po ng year-end bonus. Minsan umaabot pa ng November 16, 17, 18 onwards. Ano po mga ka-maestro? Kasi nga, bawal mag-release ang anumang agency not earlier than November 15. So ngayon po, sa bagong budget circular na ito, ay binibigyan na po ng karapatan ang kanya-kanya mga agency na mag-release po ng year-end bonus in cash gift bago pa dumating ang November 15, basta ito po ay isasabay sa first agency payroll. Ayan, so malinaw po dito mga ka-maestro, no? Isasabay po yan sa sahod, no? Sa unang sahod sa buwan ng Nobyembre. So ang una po magbe-benefits dito mga ka-maestro, kung mayroon ng mga agency dyan na ang payroll po ay every week. Ayan, kasi kung every week ang payroll nyo, I'm not sure kung meron. Ano po mga ka-maestro? Comment na lang po kayo dyan, kasi syempre sa dami ng mga agency natin, sa dami ng department natin sa government, balay mo meron. Ano po mga ka-maestro? Kasi kung ang payroll po ninyo ay every week, no, ibig sabihin every week kayo sumasahod, so may possibility na pagdating ng November 7 or November 6, no, sa unang payroll ninyo ay matatanggap na ninyo ang inyong year-end bonus, no? Buong-buo po 'yun mga ka-maestro. Now, meron din ako mga natatanggap na mga comment, no, sa iba't ibang mga post sa Facebook. May mga nababasa tayo na mayroon ding mga agency na nagpapasahod naman siya every 10th of the month, no? So parang 10/25, no? So yung first payroll is 10th of the month, then yung second payroll siguro is 25th of the month. All right? So yun, so kung ang sahod naman po ninyo ay every 10th of the month, so may possibility din na on or before November 10 ay pwede nyo na rin matanggap po ang inyong year-end bonus, kasi nga ito ay isasabay na rin sa inyong unang sahod
sa buwan ng Nobyembre. Alright? Now sa case naman po natin sa Department of Education, no, sa mga kamaestro natin dyan sa DepEd, tayo po ay, ang payroll po natin usually is 15th of the month and 30th of the month. So parang kinsenas katapusan, ano po mga kamaestro. So baka magtanong kayo, sir, wala rin pala tayong pag-asang makakuha ng mas maagang year-end bonus kasi nga aantayin pa rin naman po ang November 15 kasi yun yung ating first payroll talaga is November 15. Ngayon po, ang kagandahan po kasi dito mga kamaestro kasi syempre, although hindi naman para-pareho, no, may mga agency or may mga SDO, no, may mga SDO po tayo kasi pagdating naman sa sahod, hindi naman po tayo centralized, ano po mga kamaestro, kanya-kanya tayong schedule ng sahod, kanya-kanyang SDO po, ano mga kamaestro. So, ang magbe-benefits naman dito is yung mga SDO na medyo maaga-agang mag-release ng sahod, ano po mga kamaestro. Kasi alam naman natin, yung year-end bonus and cash gift, andyan na yung pondo niyan eh. Kaso, hindi nga siya pwedeng i-release at wala akong payroll, no, para sa sahod ng November, ano po mga kamaestro. So, syempre, may mga SDO naman tayo mga nakikita na medyo maagang magpasahod, ano po. So, for example, ang inyo pong SDO ay mag-release ng sahod November 13, so pwede na pong isabay doon yung year-end bonus and cash gift pagpasok po ng November 13, ano po, or pwede rin November 14, depende na po yan. Ang mga napapansin po natin, meron mga SDO, minsan November 12, meron ng sahod, ano po. So kung November 12 pinasok po yung sahod ninyo, kasabay na po dyan ang year-end bonus. Kung November 30 naman pinasok yung sahod nyo, kasabay na rin po dyan ang year-end bonus. Kung November 14 naman ang sahod ninyo, kasabay na rin po dyan ang year-end bonus. Ayan po, so yun po yung malinaw mga kamaestro. Okay? So, pero kung ang agency po ninyo ay talagang inaantay or ang SDO po ninyo ay inaantay talagang sumapit ang November 15, doon po tayo magkakataluhan ng mga kamaestro. So wala tayong choice doon. So yun po yung pinagkaiba niya doon sa unang guidelines na dati kasi, for example, sumahod tayo ng November 13, hindi pwedeng isabay yung year-end bonus kasi nga aantayin pa natin yung November 15, kumbaga magkahiwalay sila, ano po mga kamaestro. Pero ngayon, dito sa bagong budget circular na ito, pwede na pong isabay ang year-end bonus in cash gift bago pa dumating ang November 15, basta maaga po ninyong matatanggap ang inyong sahod for the month of November. Alright? So hopefully po, no, mas nalinawan na po tayo, no? Mas nalinawan po tayo dito sa bagong guidelines ito na ipinalabas po ng DBM. Now, kung magtatanong naman kayo kung magkano po ang inyong year-end bonus and cash gift, syempre, nakalagay naman dyan, 1 month basic salary, kung magkano yan, syempre kanya-kanyang salary grade, iba-iba naman po tayo, and syempre yung cash gift po natin is 5,000 pesos pa rin naman po. So ipa-plus nyo lang po yung dalawa na yon, yun po yung total na matatanggap po ninyo ngayong fiscal year 2024. Alright, so dito ko natatapusin itong ating video ngayon mga kamaestro. Sana po ay nakatulong, na nalinawan na po kayo tungkol dito sa pagbabagong ito sa releasing po ng ating year-end bonus and cash gift. Ayan, so kung di ka pa nakakapag-subscribe, click mo na ang subscribe button dyan para ikaw yung unang nakapanood ng mga videos na ina-upload natin. Katulad nito, yung mga updates pa rin about sa mga year-end bonuses and other bonuses po, mga benefits ng mga teachers and government employees. And syempre, click mo na rin ang notification bell button dyan para manonotify ka, always updated ka pag may mga bago tayong uploaded na videos. So muli, maraming salamat sa inyong panonood at pakikinig. Once again, El Maestro, see you on my next vlog. Bye-bye!